Gusto mo bang manirahan dito sa Saskatchewan, Canada? Ito na pagkakataon nyo guys, manirahan at magtrabaho dito sa amin sa Saskatchewan, sapagkat itong video na ito ay para sa inyo, para doon sa mga gustong mag-apply ng trabaho at manirahan sa Saskatchewan. Kaya kung ako ikaw, tatapusin ko itong video na to at kiklik ko na yung subscriber button na yan. At huwag nyo kalimutang i-share at huwag nyo kalilimutan yung notification bell, lalo na sa mga ganitong importanteng videos na binibigay natin sa inyo. Napaka-importante po nito. Okay. Ito pong pag-uusapan natin sa araw nito, ito po yung mga employer na pupunta ng Pilipinas sa araw na to. Maaring nandyan na sila, maghintay na lang kayo ng announcement. At sila po ay magkakaroon ng mga parang job fair dyan o magkakaroon ng interview para sa mga aplikante. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nangangarap pumunta ng Canada, Saskatchewan, abay ano pang hinihintay mo? Ay ikaw ay magbihis-bihis na, ayusin mo na yung resume mo, sapagkat ito pong mga employer ay makakapanayam nyo ng one-to-one, ng in-person dyan sa Manila. Sila po ay magtatagal dyan hanggang December 11, yung mga araw na to, at saka hanggang December 14. So, mahaba-haba yung kanilang ilalagi dyan, At hindi lang po yan ang kanilang sinadya dyan. Nandyan din pa rin po yung mga may kasama silang mga opisyales ng gobyerno na Saskatchewan. Para na sa ganun po ay magabayan yung mga kababayan natin patungkol dito sa SINP, kung paano ang tamang proseso, paano ang tamang hakbang na gagawin nyo para kayo ay makapanatili at manirahan dito sa Saskatchewan. Ito po ay dito sa loob ng Saskatchewan, iba't ibang probinsya po ito. Napakarami pong klase ng trabaho, iba't ibang sektor, iba't ibang klase ng trabaho, at iisa-isahin natin yan. At doon naman po, para sa ating mga kababayan na wala sa Pilipinas, ay huwag kayong mawawala ng pag-asa, kasi hindi lang po para sa Pilipinas na mga kababayan natin. Ganoon na rin po kayo nasa abroad, dahil meron po itong link na bibigay sa inyo para na sa ganoon direkta na rin kayong makapag-apply sa mga employer na to. Dalawang klase po dalawang klase itong pwede nyong gawin dito sa pag-apply dito sa mga employer na ito. Kung ikaw ay wala sa Pilipinas. Kung ikaw naman nasa Pilipinas, ay maswerte ka kung ikaw ay magkakaroon ng interview sa kanila, kasi may papaliwanag mo na ng gusto kagad yung sarili mo. Pero doon naman sa mga hindi po mapipili na hindi may interview at hindi nagkaroon ng pagkakataon, huwag kayong mawawala ng pag-asa, sapagkat kagaya nga na sinabi ko, kagaya rin po yung mga nasa ibang bansa, nasa Japan, nasa Korea, nasa Europe, kung saan mang parte ng ng mundo, ay ganun din po ang magiging sistema ninyo. Parehas din po, pupunta rin po kayo dito sa link at dito nyo mapapag-aralan kung paano ang inyong gagawin dito sa pag-apply ng trabaho na ito. Kasi po ito ay diretso na po ito sa inyong pagiging residente. Itong pinag-uusapan natin ito. Hindi lang po basta temporary foreign workers po ito, Dahil nga, sabi ko sa inyo, kasama nila yung opisyal ng gobyerno ng Canada, ng Saskatchewan, dahil para maipaliwanag ang lahat ng posibilidad kung paano nyo mga gagawin at paano manirahan dito ng permanente. Hindi lang po basta OFW. Okay? So ano po ba itong mga trabaho na ito na mga kinakailanganin itong mga employer na ito? Ito po ay mga serbisyo sa auto, retail, meron sa mga tapos sa industry, sa paggawa, hospitality, construction, mga technical na trades. Ibig sabihin po ng mga technical na trades, alam niyo naman po yung mga kabakal natin dyan, mga welder, kung ano-ano. Agrikultura at mga serbisyo ng suporta. Ayan po yun, Ito, nandito po, isa-isahin ko yung mga employer na naghahanap or nangangailangan ng serbisyo ninyong mga kababayan, na gusto na rin kayong diretso dito sa paninirahan. Gusto na rin maging permanente na kayo rito sa Saskatchewan. Ang mga lugar po na lokasyon dito sa Saskatchewan ay Saskatoon, Regina, sa Prince Albert po. Dito pa sa Warman. Ayan, marami pa. Lloydminster. Ayan, Yan po yung mga area dito sa Mosjo. Yan ang yan po yung mga pwede nyong bagsakan. So pwede kayong mamili ng lugar dito sa kung saan, At dito naman po, kagaya ng mga, kung ikaw ay kung nagtatrabaho ka, kagaya ng mga food counter attendant, dito kagaya ng mga Tim Horton, ayan, lumalawa yung talsik. Sa Saskatchewan po, sa Saskatoon, andyan po yung Tim Horton para sa mga food counter attendant natin. At dito naman sa mga welder natin,
dito po sa Regina, ito po yung employer, Advanced Tank Production. Okay? Ito pong lahat na ito ay nandyan sa website ng Saskatchewan. At sa Prince Albert naman po, kung ikaw ay clerk, cleaner ka, supervisor ka, beverage, alam niyo na, mga beverage service manager, retail superstore, bookkeeper, sales marketing manager, front desk manager, hotel assistant, ikaw po ay sa Best Western Hotel ka mag-a-apply. Diyan po sa Prince Albert. At syempre, meron din sila sa food counter. Kung gusto mo sa Prince Albert, pumunta ka sa Cheetah Holdings, Tim Hortons pa rin yan, sa Prince Albert, okay? At kung ikaw naman po ay halimbawa ay continue care assistants, mga support worker, ito yung tinatawag natin support worker sa ospital, sa mga nag-aalaga sa mga may edad na natin, ano? Yan po ay sa Clear Health Solution sa Saskatoon. Okay? At kung ikaw naman ay assembly, mechanical, technician, welder, chassis prep, electrical, mga manufacturing engineering, mga electrical engineering natin dyan, kayo po ay sa Crestline Coach Ltd. Yan, Crestline. Okay? Sa Saskatoon po yan. At siyempre, dito naman sa Saskatoon pa rin, mga food counter attendant, food supervisor, sa Tim Hortons yan. Dito sa Double Double restaurant ng Tim Hortons. Yun po yung binabanggit kong employer, yun po ang pwede nyong applyan. Okay? Dito po sa Zookeeper Industries, ito, meron niya sa Saskatoon din, Zookeeper. Ito po yung mga truck na ito, mga trailer to. So, yun. Okay, meron pa rin sa Warman, sa Ice Cup Restaurant, Tim Hortons pa rin. Okay, dito naman po sa Saskatoon, yung mga welder natin sa J&E Welding. Ayan, yung mga metal fabricator natin, mga welder, ayan ha. So, ayan, saan pa ba? Lloydminster Hyundai. Yun po yung mga yung mga ang trabaho ay nandiyan sa parte ng mga car, auto sales, mga gano'n. So diyan kayo pumunta sa Lloydminster Hyundai. So madali lang siya i-search. Pwede na kayo pumasok sa mga website nila. Pag-usapan natin yan after nito. Dito naman po sa mga hydraulics, CNC machinist natin, mga mechanic, dito sa Saskatoon, dito sa Mike's Hydraulic Sales and Services, yan Sa Musjo, marami pa rin, mga meat cutter natin. Yung mga meat cutter natin ay dyan sa North 49, sa North 49, yan po yung sa Musjo, yung kanilang company. Hindi pinalad na mapili dyan sa Pilipinas, so makakaroon ng pagkakataon na interview kagaya nung nasa ibang bansa natin at yung ibang hindi napili sa Pilipinas, ay pwede po kayong dumirekta na rito sa site na to. At nandito na po lahat yung mga kailangan yung malaman, kung paano po ang sistema, kung paano po kayo makakapag-apply. Nandito po ang mga pagtuturo niyan. Kailangan nyo po dyan ng unang-una mag-create kayo ng express of interest, okay, ng profile nyo dyan, para na sa ganon maimbitahan kayo ng Saskatchewan government na para sa invitation, para masali kayo, At ito po ay nandyan na po lahat yung mga eligible requirements natin, mga eligibility, nandyan na po lahat yan sa site na ito. Babasahin nyo lang po isa-isa, okay? Huwag nyo po lalaktawan. So dito naman po sa atin sa Pilipinas, yung mga interviewin, so ano po ba mga inaasahan nyo dyan na pag-uusapan nyo? Siyempre po, yung tungkol sa unang-una sa mga trabaho, pero yung pangalawa po dito ay yung napaka-importante na gagabayan kayo ng mga opisyal ng Saskatchewan sa pamamagitan ng Saskatchewan Immigration Nominee Program, kung paano po kayo magiging permanent resident dito through SINP, the Saskatchewan Immigrant Nominee Program. Ako po isa dyan sa SINP na yan. So maganda pong programa ito, napakaganda. Tutulungan ka nilang maunawaan para magamit mo lahat ito, pagka lilipat ka na rito sa Canada, at matutulungan ka rin sa pagpili kung ano yung naangkap sa'yo, kung ano yung trabaho na babagay sa'yo at sa edukasyon mo. So yun yung mga sistema para ma-guide ka nila, kasi syempre kaya nandiyan yung interview nila. Pag nakita nila na ikaw ay magandang edukasyon o ganito, siguro dito ka nila dadalhin. So maganda na rin po ito, kasi magkakaroon kayo dito ng guide, magkakaroon kayo ng guide kung ikaw man ay halimbawa ay nasa food industries. So bibigyan ka nila ng advice kung paano ang gagawin. So maganda po ito, parang may pre-consultation na, napakagandang sistema. Ang pagkakaiba lang po dito sa online, na hindi kayo na in person, medyo magbabasa lang po kayo ng maigi. Pero magkakaparehas lang naman po yan. Ganun din po yan Sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka nakatanggap ng interview o hindi ka nabigyan ng job offer, ay maaari ka pa rin lumipat dito. Karapat dapat ka pa rin manirahan dito sa Saskatchewan sa pamamagitan ng pagsasabit ng
Expression of Interest, EOI. Ito po isang pre-application. At dito po ay parang pinakikita mo yung interest, ano, at ikaw po ay kailangan mong magkaroon ng expression of interest profile para doon sa account mo na yon ay maimbitahan kanila, doon kanila ma-access. At yan ay matatagpuan dito sa ibibigay ko sa inyong site, dito mismo sa ilalim ng description box, guys. Okay? Itong website na ito ng Saskatchewan SINP na ito, at nandito na lahat yung mga sinasabi ko, nandito rin lahat yon, ay nandito na rin po lahat yung guide kung saan kayo pupunta. Pag kinlik nyo yung expression of interest, nandyan na po ang pwede na kayo mag-create ng account, pwede na kayo mag-start doon. At pag kayo nakapag-create na ng account, tinanggap na yung account nyo, nakapag meron na kayong profile dyan, doon na po mag-i-start, doon nyo na po makikita sa loob ng inyong profile kung ano yung kailangan yung i-submit at kung anong mga kailangan pang iba pa. Pero basahin nyo po lahat yung mga requirements para mas malinaw. O ayan guys, napakagandang balita niya sa atin, ano, itong lalo ngayon sa mga darating na Pasko. So huwag kayong mawawala ng pag-asa kung kayo man hindi nyo makausap ng person itong mga employers natin na ito. Sapagkat pwede naman po kayong dumirekta rito. At yung pangatlo, ay pwede rin po, pag nakita nyo yung mga employer na yon, i-google nyo po yung kanilang company at hanapin nyo yung HR nila doon, mag-submit kayo ng resume doon. Isa pa rin paraan yan. Aside from dito sa sinasabi kong expression of interest. Pwede mong gawin dalawa yan. Diba? Kung sino mauna. Kung halimbawa, nagkaroon ka ng chance na ma-email ka ng employer na pinadalhan mo, di sabihin mo, nag-open ka na ng expression of interest, di ba? Baka matulungan ka nila kaagad na mabigyan ng job offer. So, bali, mas mabibilis itong proseso ng iyong SINP. Maaring ikaw ay hindi na dumaan pa sa mga point system. Sapagkat meron ka na pong job offer, no? Makakapag-direkta na ng aplikasyon papunta sa SINP. At pwede ka na rin pong makarating kagad ng Canada sa pamamagitan ng job offer na to na pwede mong i-apply as a work permit. Okay guys, so tatlong klase yung ating pinag-usapan ngayon, ano? Yung sa job interview na in person at saka itong sa online. Dito sa online na pwede kayong gumawa ng expression of interest ng profile nyo at nandito na rin yung mga employers na naghahanap talaga, ano? At yung pangatlo, yung job hunt ng online din. Dun sa mga employer na nandito na rin, i-google nyo lang sila at direktahin nyo yung kanilang HR. Okay, bye! So, good luck guys sa ating mga kababayan na nag-a-apply sa inyong mga pangarap na may matupad. At God bless po sa inyo lahat. Congrats na rin sa mga kababayan natin dumating na rito sa Canada. At yung mga nag-a-apply pa, tsaga-tsaga lang po. And Daddy, we love you all. God bless. We love you.